Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin. Mga kaibigan, this is Ariel sa Kwentong Musika. Usapang recording na naman tayo mga kaibigan. Sa panahon ngayon, ang daming gustong mag-record sa kanilang mga covers. Ngunit nahihirapan sila kung ano at paano sila gagawa ng recording. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga basic na gagawin kung paano gagawa ng recording sa inyong bahay. This video ay para lamang po sa mga beginners at wala pang alam sa recording. Of course, ang gagamitin nating DAW or Digital Audio Workstation ay ang Adobe Audition. Ang daming version nito pero for sure, pare-pareho lang sila ng interface. Simple at step-by-step ang gagawin natin, kaya stay tuned hanggang sa dulo. Tara na, simulan na natin. Pagkabukas nyo ng Adobe Audition, actually yung Adobe Audition na gamit natin ngayon is Adobe Audition 2023. Ibibigay ko lang yung mga basic na mga kakailanganin sa recording. Unang-una is yung waveform. Yan ang natin ang pangalan, record. At ito yung magiging itsura ng tinatawag nating waveform na kung saan pwede kang mag-record ng audio mo dito directly. Pwede kang mag-edit ng audio, tanggalin ang mga lahat ng mga hindi kailangan ng mga noise sa inyong audio. Okay, kagaya ng dito, mag-record ng audio mo dito directly at okay, so ito yung halimbawa kung paano siya i-record dito sa waveform. Okay, so pwede mong tanggalin lahat ng mga noise dito. Kailangan mo lang piliin yung mga part ng vocal or yung audio mo na kung saan walang nagsasalita at noise lang yung talagang nasasagap ng microphone. Kagaya nito. Okay, pwede mo yung tanggalin. Punta ka lang dito sa effects, noise reduction process, capture noise print. Ayan, makikita ito na yung noise, tapos click apply. Pagkatapos nun, kung okay na siya, is i-highlight mo lahat. Double click lang, ganito. Noise reduction and restoration pa rin. Tapos noise reduction process, wag na dito. Punta na kaagad sa apply. Dito directly at pwede kang ayan. So kung malilinis na ang audio is okay na siya. So pwede kang mag-cut dito, highlight mo lang yan. Tapos click delete. At the same time, pwede mong palakasin yung audio mo. Gamit lang ito. Ito siya. Drag it up. Ganon. Drag it down. Drag it up. Drag it down. Ang maganda dito, kasi kapag merong noise na makikita, is pwede mong i-highlight itong noise. For example, this is the noise sa inyong audio. Kailangan mong tanggalin is pwede lang i-drag it down. Ang ganon. Tapos wala na siya. Okay? So dito naman tayo sa tinatawag na multi-track. Ito yung interface ng isang multi-track. Kapag gumagawa ka ng cover ng isang kanta, na kung saan pwede kang mag-insert dito ng audio, mag-record ng audio dito, yung -1 mo, o di kaya pwede kang mag-record ng gitara, vocal, and bass guitar, or kahit anong instrument na gagamitin mo sa inyong cover. Ito namang M na ito is to mute. O kapag nagre-record ka, halimbawa, record tayo, just click the R button, tapos dito sa ibaba meron kang makikitang red na button, ito yung record. Click, and then ayan, mare-record na yung audio mo. Okay? Third thing na dapat nating malaman is ang effects. Maraming mga pwedeng pagpipilian dito. Halimbawa, reverb. Ayan, pwede kang pumili ng reverb and so on and so forth. Ang daming mga effects na pwede mong gamitin like amplitude and compression, delay and echo, filter, curve, EQ, parametric equalizer, at marami pang iba. Take note, before ka makapag-record ng kanta is kailangan mong iset yung microphone na ginagamit mo dito sa Adobe Audition. Unang-unang gagawin natin para makapag-record tayo is punta tayo sa edit na, interface, tapos sa pinakababa or pinakababang bahagi na makikita mo dyan is preferences. Tapos sa preferences, makikita natin dito si audio hardware. So sa default input, kailangan mo ilagay yung microphone mo. In my case, Koski dynamic microphone. So meron akong review nito kung gusto nyong manood. Dito sa output naman, yung speaker or yung headphone na ginagamit natin, yan yung ilalagay mo. Okay, so ayan. Punta lang tayo sa multi-track, file, tapos new, tapos multi-track. Pero kapag gusto mong magmadali, diretso na sa multi-track. Nasa ibaba ng clip. Okay? Multi-track.
Lalagyan natin ng file name or session name. Tapos, click OK. Ayan. So, ito na yung interface again. So, ang gagawin natin is mag-i-input tayo ng music natin, guys. Right-click tayo. Tapos, insert file. Hahanapin mo yung file mo dyan. Tapos, open. Okay, ito yung gagamitin nating audio, guys. Or -1. Okay. Now, meron na tayong -1. Ang gagawin natin is magre-record tayo ng ating sariling boses. So, dito tayo sa track 2. Ito yung voice natin. So, edit natin yan. Voice. Hit natin yung R. Hit natin tong record dito sa may ilalim. Ibaba. Ayan. Ikaw lang ang pag-asa ko. Okay, stop natin. Play natin. Para marinig natin yung boses natin in solo, click lang natin yung S dito mismo sa pinag-record natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Okay, dito, kasi yung boses natin is medyo merong mga noise, merong mga noise. Pakinggan natin ulit. Man ay magdilim, Jesus. Okay, dito, meron, etong part na to, para malinis natin yung audio, is click lang natin yan. Wait for a while. Double click natin yung track. Eto, i-double click natin yan. Double click. Tapos mapupunta tayo sa waveform. Unang-una, para malinis natin yung audio natin, is kailangan nating i-highlight yung mga part na walang nagsasalita or walang kumakanta. Kung makikita natin dito sa level sa ibabang bahagi, is meron siyang noise dito. So, hanap tayo ng iba dito. Ayan. Kahit konti lang. Ayan. Ayan. Kung maririnig nyo, meron siyang noise dito. Ayan. Okay, ito. Punta tayo sa effects. Noise reduction process. Capture noise print. Okay, click natin yan si capture noise print. Ito na yung noise na sinasabi ko nga sa inyo. May low, may high. Ayan, high. Ito yung yellow. Yellow ba to? Noise floor yan. Tawag dyan is mga noise floor yan. So, kailangan natin tatanggalin yan para maging malinis yung audio natin. Hit apply. Next, okay na siya. Highlight natin yan lahat. Para ma-highlight natin yan lahat, kasi sobrang taas nito, drag lang natin to, hold. Ayan, dito sa editor voice, eto siya guys. Ayan, eto siya. So, dito sa dulo is hold natin yan. Hold, drag. Highlight natin yan, double click lang. Balik tayo sa effects, noise reduction again, and noise reduction process again. Apply. Automatic yan. Okay, once nalinis na natin mga kaibigan, okay na siya. Wala na siyang masyadong noise floor, though hindi talaga siya totally na makukuha, no? Ang gagawin natin is, lilinisin pa rin natin yan. Yung mga salita natin dito sa pinakauna, tatanggalin natin yan. Ayan. Ikaw lang. Okay. So, dapat, matatanggal itong voice na ito, itong part na to. Ayan. Tapos, pwede mong i-delete. Just click delete. Pwedeng i-delete. Pwede ring etong amplitude. Adjust yung amplitude natin. So, i-adjust natin yan. Pababa. Hold, drag lang. Pababa. Hold, drag. Tapos, ganon. Kung okay na yan, so, lilinisin natin yung audio natin. Kasi merong mga sound na hindi masyadong kailangan sa kanta. Katulad ng, yan, zoom in natin. Ganun lang. Ito siya. Halimbawa, ito. So, highlight. Tanggalin natin yan. Ito. Yung iba, hindi tinatanggal to, lalong-lalo na sa mga love songs. Pero para sa akin is kailangan, hindi tanggalin, pero kailangan i-minimize lang ng konti. Ayan, babaan lang ng konti. So, ganun lang. Itong adjust amplitude dito is drag in, drag out lang. Ganun lang ha. Up and down. So, kayo nang bahalang magtimpla kung ano or gaano kalakas. Ayan. So, tingnan natin. Ako, tanging ikaw ang... Eto. So, ganun lang. Pabalik-balik lang yan. Ganun yung gagawin natin. Ayan. Babaan lang natin. Ang buhay ko. Ayan. Eto, babaan natin, ganon. Okay. Oh, Jesus. May manok pa.
Sample lang naman to. Pero kapag nagre-record kayo, be sure na walang manok. So once nalinis na lahat, kung okay na yung audio para sa inyo, malinis na siya, is maglalagay na tayo ng effects. Okay, highlight natin yan. Punta tayo sa effects, filter, and EQ. Kailangan nating i-equalize ng husto yung boses natin. Yung low, yung mid, at high ng boses natin is kailangan nating i-adjust. Sa parametric equalizer. Sa parametric equalizer, marami kang pagpipilian mga kaibigan. Vocal enhancer. Okay, ito yung magiging itsura ng isang vocal enhancer. Dito kasi, medyo nabuboost yung high. Kaya ikaw na rin yung mag-a-adjust nito, kaibigan. So, play natin yan para maririnig natin yung Ang buhay ko, Jesus. Ito yun kapag wala. Kahit ako'y Tapos meron. nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Ayan. And then, apply. Next natin is amplitude and compression. Lagyan natin ng compression. Nang sa ganun is magiging balance lahat. Yung medyo hindi gaanong naririnig na boses at yung medyo malakas na boses is gagawing pantay yun ng effects na ito. So dito tayo sa multiband compressor. Sa multiband compressor, raise vocals. Kailangan kong erase yung vocals kasi nga medyo mahina yung mic natin. So raise vocal, so click natin yan, apply. Kung makikita natin yung amplitude is tumataas siya. Next natin is effects again. Tapos, again, compression muna tayo. Dito tayo sa single band compressor. Yung unang-una is multi-band compressor. Ito is single band compressor. So dito, ang ginagamit ko palagi kapag kanta is voice thickener. So voice thickener, ibig sabihin is pinapakapal niya yung boses natin. Okay, tapos click apply. Wala na tayong ginagawa pang adjustment pa. Sir, baka nag-peak na yan. Hindi. Ito yung natural image ng sound wave na naproproduce natin. Ikaw lang ang Last natin is yung normalize. Sa normalize, ibig sabihin, ito na yung pinaka amplitude or pinaka volume ng ating boses, kaibigan. No, sa around negative 6.3 dB lang yung ginagamit ko, or pwedeng negative 6 to negative 3 dB. Depende din yan sa inyo. Ayan, boom. Okay. So, hindi pa tayo tapos, kaibigan. Okay, by the way, kasi dito tayo, naka-waveform tayo. Kung babalik tayo sa multi-track para marinig natin yung boses natin, at the same time, marinig natin yung audio or -1, click lang natin tong multi-track dito sa gilid ng waveform. Ayan. So, ito na siya. Pakinggan natin kung okay na ba. Wala pa yung effects, kaibigan. Hindi pa tayo tapos. Okay. So, cut lang natin to. Eto, kapag nag-cut ka ng -1 or audio, click mo lang. Katulad nito, click natin yan. Tapos, kailangan ito is idadrag natin kung saan natin i-split. So, right-click tayo. Tapos, may nakalagay dito, split. Ayan, split. Tapos, highlight natin yung hindi na kinakailangan. Then, delete. Ayan. So, ganun din dito para magiging pantay. Ano? So, split, click, delete. Okay. Play, spacebar kung mag-play tayo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Medyo malakas yung boses natin. Kaya, since malakas, mahina lang yung -1, dito tayo mag-a-adjust sa volume. Dito mismo sa voice natin. Ayan, nakikita nyo ito. So, hold lang. Tapos, drag down, drag down. Adjust lang natin yan para magiging pantay. Click. Tanging ikaw ang buhay ko. Para sa akin, okay na yung audio. Pero again, depende na yan sa inyo kung paano siya titimplahin. Basta't kailangan is dominating siya sa sound. So, click natin, double click natin ulit to. Double tap, itong audio natin. Tapos, lalagyan natin ng effects. So, effects tayo. Then, reverb. Reverb, punta tayo dito sa studio, reverb. Usually, yung ginagamit ko is vocal reverb large. So, ito yung magiging effects niya.
ikaw ang buhay ko. Ang adjustment natin dito guys is yung dry at wet lang. Ito lang yung adjustment natin. Dry, ito yung normal sound or raw sound ng boses natin. Yung wet, ito na yung reverb na nilalagay sa boses natin. So kailangan nating i-adjust ang wet at dry. So dapat dominating yung dry kaysa sa wet. So ito, nasa around 70% ng dry at 46.2 sa wet. So, apply natin yan. Okay. Tapos, balik dito tayo sa multi-track. Ayan. Click natin yan. Multi-track. Tapos, pakikinggan natin yung boses natin. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan nagkulang, biyaya mo sa akin. Okay, so ayan, kung tapos ka nang mag-record, tapos na rin mag-edit na yung boses, nalagyan mo ng effects, nalagyan mo na lahat, is the last na gagawin natin is export yung audio natin. Punta tayo dito sa File, Export, Multi-Track, Mix Down, tapos sa multi-track mix down entire session. Sa entire session, kailangan mong i-rename yung record mo para madaling mahanap. Dito sa location, pipiliin mo lang kung saan mo ilalagay na folder. Okay, halimbawa, dito sa desktop natin ilalagay. Itong shots, ito lang yung magiging halimbawa natin. Open yan, tapos save, tapos click OK. Sa file format, MP3 audio. Okay, MP3 yung ating pipiliin. So, pag nahanap na yan, MP3, click na OK. That's it mga kaibigan. Very simple yung paggamit ng Adobe Audition para sa recording, editing, at mixing. Practice lang and soon, magiging pro ka na rin. Kung gusto mo ng mas advanced tutorials tulad ng sound effects o mastering, let me know sa comment below. Don't forget to like, share, and subscribe para sa more helpful videos. Salamat and see you in the next one. Happy recording!